Noong nakaraan, hindi inasahan ni Cyrus na muli nitong makita ang kanyang ina na halos isang dekada na ang nakalipas. Samantalang hindi naman makapaniwala itong sina Maribel at Melton sa naging katayuan ng binata ngayon. Kaya naman, napagpasyahan din ni Cyrus na ipakilala nito ang kanyang ina sa mga taong sumagip sa kanya noon. Subalit, nahiya itong si Patricia dahil hindi niya nagampanan ang pagiging ina nito at ngayon naging ganito pa rin ang estado ng kanyang buhay. Nay, gusto lang kitang ipakilala sa kanila. Huwag kang mag-alala dahil mabait naman sila. Hindi ba? Kilala mo naman siguro si Ma'am Clara, yung teacher ko noon sa elementarya. Siya yung tumulong sa akin. Oo, naalala ko na ang teacher mo pero ang mami niya ay hindi ko pa nakita. Kaya nga Nay, ngayon magkikita na kayo. Bago sila nagtungo sa mansyon ni Melchora ay dumaan muna sila sa isang fast food chain para kumain. Nako anak, alam mo bang kahit matagal na ako sa ibang bansa pero kailanman hindi ako nakakain ng ganito. Hayaan nyo Nay, kapag nakapasa na ako sa pagiging doktor ko, mabibigay ko na sa'yo ang lahat at higit sa lahat ay mapayos na natin yung bahay natin. Nako anak, maraming salamat. Pero wag mo na akong alalahanin pa. Masaya na ako dahil naging maayos na ang buhay mo. Tara Nay, umalis na tayo habang hindi pa masyadong gabi. Cyrus, anak, hindi ba nakakahiya sa mga taong tumulong sa'yo na pati ako dinala mo dito? Samantalang nakarating na sila sa malaking mansyon. Wow, anak! Sobrang ganda ng bahay nila. Tara Nay, pumasok na tayo sa loob at makilala mo na ang lahat ng doon. Tita, nandito na ako. Oh, Cyrus, sino ba yung kasama mo? Tita, ito nga pala, si Nanay Patricia, nakauwi na galing sa ibang bansa. Gusto ko siyang pakilala kay Lola. Nasaan nga pala siya? Nandun sa kanyang kwarto. Sandali lang ha, tatawagin ko lang siya. Ma'am, nandito na si Cyrus? Ganun ba Clara? Anong balita? Hindi ko alam kung magugustuhan mo ang sasabihin ko sa inyo. May kasamang babae itong si Cyrus. Babae? Girlfriend ba niya? Hindi ma'am, parang yung kanyang ina, nakauwi na pala mula sa ibang bansa. Ganun ba? Sige, gusto ko siyang makita at makausap. Lola, pinapakilala ko po sa inyo ngayon ang nanay ko. Lola, si Nanay Patricia. Nay, si Lola Melchora. Biglang nagtinginan ang dalawang babae. Teka lang, mukhang naalala kita. Hindi ba ikaw yung katulong namin noon sa dating bahay? Oo nga, ikaw nga si Patricia. Akala ko nakasama ka sa sunog. Naku Ma'am Melchora, mabuti naman po at buhay din pala kayo. Mabuti at nagkita pa tayo. Biruin mo sa haba ng panahon. Nagkaroon ka pala ng anak, Patricia. Nasaan nga pala ang asawa mo? Hindi na lamang nakapagsalita itong si Patricia sa kanyang sinabi. Patricia, hindi ba nandun ka naman sa pangyayari? Nailabas mo ba sa mansyon ng apo ko? Senyora Melchora, may dapat kayong malaman. Oo, noong panahon yon, nailabas ko ang apo niyo sa mansyon. Kung ganun, Patricia, nasaan ang apo ko? Gusto ko siyang puntahan. Sorry talaga, senyora. Kung hindi kami muling bumalik dito, ang batang nasa harapan niyo ngayon, siya ang apo niyo. Siya ang niligtas ko noong nasunog ang mansyon. Senyora, sorry po kung hindi agad ako bumalik dito ng asawa ko. Nay, ano po ibig sabihin nito? Cyrus, hindi namin sinabi ng tatay mo ang totoo dahil natakot kaming baka balang araw ay babalik ka dito at iiwan mo kami. Pero mabuti na lang at sila din palang tumulong sa'yo. Nay, sigurado po ba kayo dito, ha? Oo, Cyrus. Pamilya ka ng mga Sarmiento. Sila ang totoo mong pamilya. Kaya pala hindi ako mapakali tuwing nakikita ko si Cyrus dahil siya pala ang anak ng kapatid mo Clara. At para makasigurado talaga tayo, kailangan natin magpa-DNA test para sigurado tayong lahat. Agad namang gumawa ng paraan itong si Clara
para malaman na agad ang katotohanan. Doc, kumusta po ang DNA test ni Cyrus? Naku, Miss Clara Sarmiento. Positive po ang result. Siya nga ang anak ng kapatid mo. Kaya pala, maganda ng loob ko sa inyo, tita. Kasi kayo pala ang totoo kong pamilya. Alam mo, Cyrus, dalawa lang kami ni ate. Akala ko nga ako lang ang magmamana ng lahat ng ito. Meron pa kaming isang malawak na lupain na hindi pa namin naigalaw. Inangkin ng iba. Pero wala silang pruweba. Sasamahan kita sa lugar na iyon para malaman mo rin kung sino ang mga nakatira doon at pwede natin paalisin. Nako, tita. Hindi ba nakaawa naman yung mga yan kapag pianalis natin? Hindi ko alam kung maawa ka, Cyrus, kung makikita mo sila. Tara, isama mo yung nanay Patricia mo para naman malaman niya ang lahat. Sumakay na silang apat sa sasakyan patungo sa lugar na magiging pagmamayari nitong si Cyrus. Tita, bakit parang papunta yata tayo ngayon sa lugar namin ah? Oo, Cyrus. Alam mo, yung lugar na pinagtayuan ng bahay nyo at yung sa kapitbahay na naparusa sa'yo, lahat yun ay pagmamayari ni ate. Hindi ko nga alam kung bakit may mga taong nakatirik na walang pahintulot sa amin. Kaya para makaganti ka sa mga taong umaabuso sa'yo, ikaw nang bahala sa kanila. Bumaba itong si Cyrus sa sasakyan sa harapan mismo ng bahay ni na Maribel at Arnel. Nakita niya ang mga ito na may tila kasiyahan sa loob na nagaganap. Oh, himala na buhay ka, Cyrus ha? Anong ginagawa mo dito ha? Nay, tay, nandito si Cyrus. Aba, anong ginagawa mo dito ha? Wala kang karapatang pumunta rito ha? Nagsama ka pa ng mga taong walang kwenta. Umalis ka na dito sa pamahay namin. Grabe, sobrang sama talaga na ugali nyo. Walang mapili sa inyong tatlo. Cyrus, kung tungkol sa pera ng nanay mo, wala ka na magagawa dahil siya mismo ang nagkusa noon. Oo, siya ang nagkusa dahil hindi niyo pinaalam sa kanya na wala na ako sa inyong poder. Umalis na nga kayo dito? Alam niyo bang trespassing kayo sa pamamahay ko? Nakatawa naman. Kami pa ngayon ang trespassing. Alam niyo ba kung sino ang nagmay-ari ng buong lupain na ito? Pwede ba, Cyrus? Huwag kang makialam. Sa amin na ang lupain na ito dahil matagal nang patay ang may-ari. Maya-maya pa bumaba na itong si Clara. Mr. Arnel at Mrs. Maribel, alam niyo naman na ako ang guro ni na Melton at Cyrus noon. Alam ko rin na nakitirik lang kayo sa lupain ito na pinamay-ari namin sa aming pamilya. Wala kayong paintulot na magtayo ng bahay sa lupain namin. At higit sa lahat, ang lupain na ito ay kukunin na ng may-ari. At alam niyo kung sino? Si Cyrus lang naman ang inalipusta niyo noon, ang nagmamay-ari sa lupaing ito dahil siya lang naman ang anak ng kapatid ko na namatay sa sunog dati. Bibigyan ko kayo ng 1 buwan para makapaghanda. Kung gusto niyo, dalhin niyo yung bahay niyo at nakatayo pero hindi niyo naman pinaghirapan yan sa trabaho, hindi ba? Narito ang mga dokumento, katibayan na ang lahat nang nasasakupan dito ang pangmay-ari ng mga Sarmiento. Pero Ma'am Clara, saan po kami titira? Pues, wala na rin kami pakialam kung saan kayo titira. Oras na magmamatigas kayo, mga pulis na mismo ang makakaharap ninyo. Sa totoo lang, nakakaawa kayo eh. At gusto ko sana na ibigay sa inyo ang lupain dito. Pero sa pinapakita niyong ugali, masyado kayong gahaman. Tara na, Cyrus, sumakay ka na. Umalis na nga ang mga pamilya ng Sarmiento. Nay, tay, paano ngayon to? Aalis ba tayo dito sa lupain natin o lalaban tayo? Melton, Arnel, sinasabi ko na nga ba eh. Baka ito na yung karma natin sa ginagawa natin kay Patricia noon. Ang mabuti pa, maghanap na lang tayo ng ibang malilipatan. At yung mga gamit dito, ililipat na rin natin. Nay, tay, baka pwede natin kausapin si Cyrus tungkol dito, baka sakaling pumayag siya. Wala na pag-asa pa, Milton. Di kasi natin alam na siya palang may-ari ng lupain dito. Papayag man tayo o hindi, mapilitan tayong umalis. 1 buwan ang lumipas ay muling bumalik si na Cyrus sa lugar kasama ng ilang mga kapulisan para makasigurado sa kanilang seguridad. Ngunit pagdating nila doon
ay wala na ang tao sa bahay at sira-sira na rin ito. Mula sa araw na iyon ay hindi na napakita ni Cyrus ang pamilyang nang abuso sa kanya noon. Labis naman ang saya ng binata dahil kahit naging sakit ang kanyang nakaraan pero pilit na binabawi ang hinaharap. Matapos nakapasa sa licensure exam itong si Cyrus ay nakapagtrabaho ito sa public at private hospital. Isinama niya na lamang itong si Patricia sa kanilang bahay kasama ang kanyang tita Clara at lola Melchora. Isang magandang kinabukasan ang kanyang natamo. Minsan, sa buhay ng tao, parang gulong ng palad, umiikot sa ibabaw o nasa ilalim. Katulad ng realidad, may nakakaangat sa buhay, pero kung gaano kakataas, ganun din kalalim ang iyong pagkabagsak. Kaya habang may pagkataon ka pa, ay maging patas ang iyong laban. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating channel. Keep safe always mga kaibigan. Maraming salamat. Abangan pa natin ang mga kwentong pag-ibig at inspirasyon sa sunod nating mga kwento. Maraming salamat at paalam.